Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. So, at panalangin namin pong minamahal, ginagalang Evangelista, Will Estrada Almeda, minsan ang pamal na Panginoon, kayo po'y nagpupuy, nagpapasalamat na kayo po'y dinala mo sa lugar na ito nagsama-sama upang aming kami masamba sa Espiritu Kalituhanan. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat din po, mahal na Panginoong Jesus, sa pagbuhos mo ng Santong Espiritu na ito'y nagbibigay kalakasan sa aming pong mga puso. Mahal na Panginoon, nandito po kami ngayon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Kayo po'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasalanan na gawa namin sa iyo. Sa mga kami nasumpungan sa aming kahinaan, kayo po'y nagkukulang, nagkakamali, patawarin mo pambansa sa amin. Gayon din po ang abang lingkod sa ganang akin. Wala pa akong magagawa. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ikaw po maglagay ng salita na aking pangaral sa gabing ito. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala akong magagawa. Lakapan mo pito na yung kapangyarihan at pag-ibig, mahal na Panginoon. At ipaunawa mo sa amin na yung salita na yung pag-aaral sa gabing ito. Itong aming samot panalangin sa matamis makapanang pangalang Jesus. Sa unat panalangin ng mga pastor, aming sinasaway lang ng uri ng walang kaaway, unbelief and doubt, cast out right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At bago po sa ating pong pag-aaral, aking mo nang pinapabot ang aking pong mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagdakila, walang iba kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang, at doble pong paggalang, pagbati sa ating pong minamahal, ginagalang Evangelista, Will Estrada Almeda, sa kanya pong mga beloved children, at gayon din po, hindi po natin makakalimutan, turot aral na iniwan sa atin ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved brothers and sisters, sa ating pong mga beloved preachers, at sa lahat po ng ating pong live Facebook viewers, YouTube viewers, magandang gabi po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At kayo po'y patuloy mantabay dito po sa ating pong banal na gawain, dito po sa Los Angeles Outreach. Amen, praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral po ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yan nagpapabot ng pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil kami po ay dinala ng ating pong mahal na Panginoon dito po sa lugar ng LA Outreach, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At wala pong plano na kayo po pumunta rito, mga minamahal. Biglaan lang po ang aming pong pagparito. At salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kayo po nakarating, maluwalhati. At kayo po kasama po namin kayo na nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sabi po ng ating pong banal na kasulatan, mga minamahal, na wag lang tayong maging tagapakinig ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, kundi tayo po ay maging tagatupad. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Revelation, mga minamahal, chapter 1, verse 3, na mapalad daw po yung mga bumabasa, yung mga nakikinig, at tumutupad ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil hindi po tayo tatawaging isang tunay na Kristiyano kung marunong lang tayong makinig, pero hindi naman tayo sumusunod, hindi naman tayo tumutupad sa inuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil marami po ang nagsasabi, mga minamahal, na sila rin po ay Kristiyano, anak ng ating pong mahal na Panginoon. Pero malinaw ang ating pong banal na kasulatan na nakasulat dito, mga minamahal, na yung mga tunay na Kristiyano ang magmamana lamang ng buhay na walang hanggan, yung mga patuloy sumusunod, patuloy tumutupad sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na memorize natin ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation, mga minamahal. Kung hindi naman natin ito sinusunod, hindi naman natin ito sinasagawa, yung ating pong binabasa, baliwala rin po, mga minamahal. Sabi ng ating banal na kasulatan sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 1, verse 2 and 3, mga minamahal. Sabi po, mga minamahal, walang kabuluhan ang walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi po ng ating pong banal na kasulatan, mga minamahal. Dahil paano po nagiging walang kabuluhan? Kung marunong lang tayong makinig, mga minamahal, marunong lang tayong magbasa, marunong lang tayong mangaral ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, pero hindi naman natin ipinamumuhay, walang kabuluhan yung paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ano po ang sabi ng Mateo? Ating pong basahin yung ating pong unang verse. Matthew chapter 7, verse 21 to 27. Matthew chapter 7, verses 21 to 27. Not every one that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name,
and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. And verse 24, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. 26, and everyone that heareth these sayings of mine, or doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And 27, the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. Mateo 7:21 hanggang 27. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagay pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat tatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at inhampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong mga beloved preacher. Ating pong palakpakan ang ating pong mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang mga anak ng ating pong mahal na Panginoon, yung mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal, hindi lang po sila nagiging tagapakinig. Dahil maraming nagsasabi, sila ay Kristiyano din. Amen. Praise the Lord. Sabi ng John chapter 10, verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. Praise the Lord. Ito yung mga tupa, yung anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sila nakikinig, mga minamahal, kundi sila ay sumusunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi ng ating pong nabasa, hindi lahat na tumatawag sa ating pong mahal na Panginoon, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang pong gumaganap, sumusunod at tumutupad sa mga iniuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Yung iba nangangatwiran, mga minamahal. Sabi nila, mahal na Panginoon, di ba na kami nagpalabas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Kami ay nangaral ng iyong salita. Sabi ng ating pong mahal na Panginoon, hindi ko kayo nangakikilala. Kayo'y gumagawa ng katampalasanan. Amen. Praise the Lord. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, kung marunong lang tayong mangaral ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, marunong lang tayong makinig, marunong lang tayong dumalo sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon, kahit na tayo ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong mahal na Panginoon, kung hindi naman tayo sumusunod sa inuutos ng ating pong mahal na Panginoon, bali wala po ang ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating pong mahal na Panginoon, hindi ko kayo nangakikilala. Lumayo kayo sa akin. Amen. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, na yung ating pong mga napapakinggan, yung ating pong mga nababasa na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito'y ating pong ipamuhay. Dahil ito po ay para sa ating pong ikabubuti, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Katulad ng ating pong nabasa na yung mga Kristiyano na mga sumusunod, mga tumutupad sa mga utos ng mahal na Panginoon, ang sabi, katulad daw tayo ng yung matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay doon po sa ibabaw ng bato. Yung hangin umihip, mga minamahal, bumuhos ang malakas na ulan. Bumuhos yung mga
bumaha, mga minamahal, kahit hurricane pa yan, mga minamahal, dahil nakatayo siya sa isang bato, mga minamahal, matibay, hindi siya babagsak, mga minamahal. Katulad din po sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo dapat ay maging matalinong mga Kristiyano. Yung ating pong mga nababasa na pag-aaral ang salita ng ating pong mahal na Panginoon, na kahit paulit-ulit nating napapakinggan, mga minamahal, ito'y huwag nating kakalimutan, mga minamahal. Dahil tayo rin po'y makikinabang sa mga salitang ito, mga minamahal. Ang salitang, ang Bible, mga minamahal, kung atin lang itong binabasa, mga minamahal, baliwala ito, hindi natin mapakinabangan, mga minamahal. Pero ang Bible, kung ito ay ating uunawain, babasahin natin, mga minamahal, bubulay-bulayin natin araw at gabi ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito'y mapapakinabangan natin. Amen. Praise the Lord. Yan po, lalo pang tatatag yung ating pong pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mas lalo natin mapapatunayan, mga minamahal, na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran sa gawain ito ay totoong Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Katulad lang po ng ating pong pinaliwanag ng ating pong beloved preacher na pagbibigay, mga minamahal. Nalalaman natin ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala, ito po ay kalooban ng ating pong mahal na Panginoon. Pero kung nakikinig lang tayo sa ini-explain na pagbibigay, mga minamahal, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Pagpasok dito sa kabila, lalabas dito sa kabila, mga minamahal. Hindi man naman natin ginagawa, mga minamahal. Tayo rin po ang lugi, mga minamahal. Amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, masunod natin yung siyam, doon sa 10 utos ng ating pong mahal na Panginoon, tayo hindi makasunod sa isa. Tayo po'y nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Kaya, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating pong napapakinggang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi po sa ating ikalulugi, mga minamahal, kundi sa ating pong ikatatatag bilang isang mananampalataya. Amen. Praise the Lord. Pero, mga minamahal, sabi ng ating pong banal na kasulatan sa mga Kristiyano naman, na sila po ay marunong lang makinig, marunong lang dumalo, mga minamahal, marunong lang magpuri, pero hindi naman sinusunod yung kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi, magiging katulad daw tayo ng isang taong mangmang, mga minamahal, na nagtayo sa ibabaw ng buhanginan. Kahit napakalaki pa yung inyong ipanatayong bahay, kahit kompleto pa yung appliances, mga mamahaling gamit pa yung nilagay doon, mga minamahal, pero nakatayo naman doon po sa buhanginan. Pagdating po ng mga baha, hangin, mga minamahal, ito po ay saglit lang mabubuwal. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo po, mga minamahal, bilang isang Kristiyano, alam na natin yung salita ng ating pong mahal na Panginoon. Pahalagahan po natin ito, mga minamahal. Dahil walang ibang makikinabang kundi tayo rin po. Amen. Praise the Lord. Dahil sabi ng banal na kasulatan, yung mga tumatawag sa ating pong mahal na Panginoon, 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 hindi lahat ay papasok, mga minamahal. Maraming magsusumikap na gustong makapasok dahil sa ating pong paglilingkod na ito, mga minamahal, iisa lang naman yung ating pong layunin, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Subalit kung hindi naman natin ipinamumuhay ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung pinapangarap nating langit ay mananatiling pangarap lang yan, mga minamahal. Wala pong magiging katuparan. Subalit kung tayo po, mga minamahal, ay magsusumikap, ating pong patuloy ipamumuhay ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, para sa atin ang pangakong langit ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang langit ay ito po, mga minamahal, ay para sa mga matutuwid na anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong basahin yung Romans chapter 2, verse 13. Romans 2:13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Amen. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisi talima sa kautusan ay aariing mga ganap. Amen. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng ating pong mahal na Panginoon, kundi yung mga tumatalima, yung mga gumagawa ng mga ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya kahit na i-memorize natin ang banal na kasulatan, mga minamahal,
hindi naman natin sinusunod, so baliwala. Ang mas maganda, mga minamahal, i-memorize natin yung banal na kasulatan, bulay-bulayin natin at ipapamuhay po natin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Upang maging pakinabang sa ating pong buhay, mga minamahal, ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala pong pinagkaiba yan sa isang doktor, mga minamahal. Amen. Ang doktor, ito po ay nag-aral ng mahabang panahon, mga minamahal. Ilang taon nag-aral, araw at gabi, siya po ay nag-aaral para makapasa sa kanya pong exam, mga minamahal. Pagkatapos niyang mabasa, yung kanya pong binabasa, mga minamahal, mag-exam siya, papasa siya, pero kung hindi niya naman ipapamuhay, mga minamahal, hindi niya naman i-apply sa kanya pong sarili yung pagiging doktor, so baliwala po yung kanya pong pinag-aralan, mga minamahal. Amen. Hindi niya rin mapapakinabangan. Subalit kung niyang binasa niya, pumasa siya sa kanya pong pag-aaral at kanya pong ipinamuhay, yan po yung mapapakinabangan niya, mga minamahal. Amen. Katulad din po sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit gaano tayo katagal na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, inabot na tayo ng taon. Yung iba sa atin, magmula pa nung ipinanganak, nasa gawain na, mga minamahal. Pero kung hindi naman sumusunod, hindi naman tumutupad, mga minamahal, sa mga ipinag-uutos ng ating pong mahal na Panginoon, ito po ay baliwala din po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya, mga minamahal, hindi lang po dapat tayo maging tagapakinig o taga-aral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kundi tayo po ay magiging dapat tagatupad o tagasunod, mga minamahal, dahil iisa po ang ating pong target, ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, yun lamang pong mga sumusunod, tumutupad sa mga utos ng ating pong mahal na Panginoon ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ating pong basahin yung James chapter 1, verse 22 hanggang 25. James chapter 1, verses 22 to 25. Verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 23, for if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continue therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sariling at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga beloved preachers. Ating pong palakpakan, minsan ang ating pong mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. So malinaw po yung ating pong nabasa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Datapwat ang maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Praise the Lord. So sabi dito, mga minamahal, kung tayo po ay hindi marunong sumunod sa mga utos ng ating pong mahal na Panginoon, dinadaya lang natin ang ating pong mga sarili, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nasasayang yung ating pong paglilingkod na mahabang panahon sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi, dinadaya nyo lang yung anyong sarili. Amen. Praise the Lord. Para hindi po masayang, mga minamahal, yung ating pong ginagawang paglilingkod na ito, yung ating pong pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, katulad ng araw na ito, Wednesday service. Yung iba sa atin galing pang trabaho, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yung iba sa atin, mga minamahal, bukas may pasok maaga, pero nandito nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kung
kung hindi naman natin sinusunod, mga minamahal, dalo lang tayo ng dalo lang ng dalo. Pero hindi naman ipinamumuhay yung ating pong nababasa dito, mga minamahal. Pasok sa kabila, labas sa kabila, mga minamahal, baliwala rin po. Pero kung ating pong susundin ito, mga minamahal, buong puso nating susundin ang mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y makikinabang. Sabi ng ating pong nabasa, pagpapalain ito sa kanya, ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Praise the Lord. Bakit may pagpapalain, mga minamahal? Dahil totoo ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi lang po pagpapalang material, physical, kundi pagpapalang spiritual pa, mga minamahal, plus may buhay na walang hanggan pa na naghihintay sa mga tumutupad, sumusunod sa mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, hindi lang po habang tayo po nandito sa dito tayo sa mundong ito na ating pong ginagalawan, mga minamahal, nandiyan po yung mga pagpapalang ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating pong banal na kasulatan sa ating pong pagsunod ng mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain daw tayo sa ating pong ginagawa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pagpapala dito sa lupa, higit sa lahat ang pagpapala doon po sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Kaya habang tayo po nandito pa, mga minamahal, ating pong mapapatunayan na hindi po sayang yung ating pong paglilingkod na ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi sayang yung ating pong pagdalo ng Wednesday service. Hindi po sayang yung ating pong pagdalo, yung ating pong overnight prayer, mga minamahal. Yung ating pong pagdalo ng linggo, 3 times a week, tayo po'y dumadalo. Mayroon pa tayong pagpupuri, mga minamahal. Mayroon tayong pag-aayuno sa ating pong mga tahanan. Hindi po sayang, mga minamahal. Sabi ng ating pong banal na kasulatan, pagpapalaing ang taong ito sa kanya pong ginagawa. Amen. Praise the Lord. Ano po yung mga pagpapala, mga minamahal, na pinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon habang tayo po'y nandito pa sa lupang ito, mga minamahal? Nandiyan po yung masaganang pagpapala sa mga anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na patuloy sumusunod, patuloy gumagawa ng kanya pong mga kalooban. Ating pong basahin Deuteronomy chapter 28, verse 1, jump to 8 to 13. Amen. Deuteronomy chapter 28, verse 1, then alun po sa verse 8 to 13. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 8, the Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Verse 9, the Lord shall establish thee a holy people unto himself, as he had sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Verse 10, and all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And 11, and the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. And in verse 12, the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Verse 13, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Amen. Amen. Aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 28:1, talon sa 8 hanggang 13. At mangyayari kung inyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. 8. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na
nibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo at ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong mga lupa sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang Kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Amen. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malinaw po yung ating pong nabasa, mga minamahal. Sabi ng verse 1, na mangyayari ko yung didinggin, masikap, yung kung atin daw pong susundin, mga minamahal, mga inuutos ng ating pong mahal na Panginoon. At hindi lang po matatapos diyan, mga minamahal, kung ating pong susundin, didinggin, at ating pong ipamumuhay. Nandun po, lalakipan po ng pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pagpapalain, pasasaganain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi tayo maging tagatupad, mga minamahal, upang ang mga pagpapala na ating pong nabasa ay ating pong matanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya walang kalugihan talaga, mga minamahal, ang sumunod sa mga inuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi, mga utos, mga minamahal. So maraming utos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan po nating susundin at gagawin upang patuloy po tayong pagpalain ng ating pong mahal na Panginoon, hindi lamang po dito sa lupa, kundi ating pong mamana ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. At tayo, basahin na po natin ating pong huling verse sa Tagalog na lang po, mga minamahal, dahil tayo po'y kahol na po sa oras. Lucas, Kapitulo 8, versikulo 11 at 15. Ito po yung apat na uri ng tagapakinig, mga minamahal, ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. Atin na pong basahin. Lucas 8:11 hanggang 15. Ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakikinig, kung magkagay dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga nasa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang ugat, na sila'y sa sandaling panahoy nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang mga nahulog sa dawagan ay ito, ang nangakikinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at ng mga kayamanan at ng mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At ang mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita, pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong mga beloved preacher. Ating pong palakpakan, minsan pa ang ating pong mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At maghanda na po yung ating pong mga manunugtog at mga ngawit. Ito na po yung ating pong mga huling verses. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat po ng Lucas, may apat na uri ng tagapakinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung una po, mga minamahal, ito po tinatawag na mga careless hearer. Amen. Praise the Lord. Ito mga careless hearer na ito, mga minamahal, sa verse 12. Ito po yung mga nakikinig lamang ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. Pasok sa kabila,
labas dito sa kabila, mga minamahal, walang pagpapahalaga sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung unang tagapakinig ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, yung mga careless hearer. Ang pangalawa po, mga minamahal, sa verse 13, ito po yung tinatawag na emotional hearer, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ito po yung mga nakikinig ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. Sila po ay masayang dumadalo dahil narinig nila. Pag sila ay dadalo, sila po ay pagpapalain ng ating pong mahal na Panginoon. Yung kanila pong mga karamdaman, ito ay pakagalingin ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya nandun yung kanilang kasiyahan, mga minamahal, halil sa pakikinig ng salita ng ating pong mahal na Panginoon. Pero yun lang yung gusto nila, mga minamahal, yung mabigay lang yung sa kanila yung kagalingan ng kanila pong mga sakit karamdaman, magbago ang kanilang buhay. Yun lamang yung after nila, mga minamahal. Pagkatapos nilang matanggap yung kanila pong kagalingan sa kanila pong mga karamdaman, sila na po yung uaalis na, mga minamahal. Ayaw nilang magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, katulad po yung 10 kitungin sa banal na kasulatan sa aklat ng Lucas, sa mga minamahal. 10 po sila. Silang lahat pinagaling ng ating pong mahal na Panginoon. Pero yung siyam na wala na po, mga minamahal. Isa lang po yung bumalik upang maglingkod sa ating pong mahal na Panginoon, magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung siyam wala na, mga minamahal. Sa ating pong kapanahunan, ito po'y nangyayari, mga minamahal. Sa ating pong panahon ngayon, maraming pong dumadalo sa banal na gawain, sa mga krusada. Ang kanila pong nais lamang yung gumaling, yung kanila pong mga sakit karamdaman. Pag galing na, wala na po, mga minamahal. Nawawala na sila. Ito po yung mga emotional hearer. Yung pangatlo po, mga minamahal, ito po tinatawag ng mga double-minded na tagapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Ito po yung mga Kristiyano na sila po, mga minamahal, ay naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, samantalang pag may nag-invite sa kanila, pupunta sa ganitong lugar kahit may gawain, yun ang inuuna nila, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, alam nilang may gawain, pero pag in-invite sila pupunta sa birthday party, yun ang kanila pong inuuna, mga minamahal. Nagiging parang pangalawa na lamang ang kanila pong paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Hindi nila pina-priority yung paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po yung mga double-minded na mga hearer, mga minamahal. Pero yung pang-apat, mga minamahal, ito po yung sincere and faithful hearer. Amen. Hindi lang po sila tagapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Hindi lang sila dalo ng dalo, mga minamahal, kundi sila po, mga minamahal, ay tagatupad. Ipinamumuhay nila yung kanila pong nababasa, yung kanila pong napapakinggan sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung mga sincere at faithful hearer. Amen. Praise the Lord. At ako po'y naniniwala, mga minamahal, na isa po tayo doon po sa tinatawag na faithful and sincere hearer. Amen. Praise the Lord. Dahil, mga minamahal, nandito po tayo, pinapahalagahan natin ang paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipo ng mga banal. Amen. Kaya kahit tayo po'y pagod, mga minamahal, sa ating pong trabaho, nandito pa rin tayo na nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At hanggang dyan na lamang po ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong mahal na Panginoon, at atin na pong awitan ng isang makalangit na awitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.